Ito mga idol, panoorin natin itong post-fight analysis ni Attorney Tolentino regarding sa laban ni Navarrete versus Suarez mga idol, na kung saan ay controversial at talaga namang napakalupit ang ginawa ni Suarez dito. Talagang basag yung bandang kilay o sa taas ng kilay etong si Navarrete mga idol. Kaya ayun, nagdeklarang technical decision ang ginawa para makaiwas na matalo itong si Navarrete. Panoorin natin mga idol kung ano ang paliwanag ni Attorney Tolentino dito mga lodi. Don't forget to like and subscribe kay Attorney Tolentino mga idol sa kanyang boxer short. Let's go! Ayan, bakbakan na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Sabi ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, para sa ating edisyon ng Boxer Shorts, narito ang ating express post-fight analysis sa naging resulta ng laban sa pagitan ni Filipino challenger Charlie Suarez at WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Ang labang ito ginanap kanina lamang dyan sa San Diego, California, USA. Officially mga kaibigan, nanalo by technical decision in 8 rounds itong si Emmanuel Navarrete para mapanatili ang WBO Junior Lightweight Championship. Pero itong decision na ito, technical decision in 8 rounds, umani ng batikos sa mga eksperto at maging sa mga boxing fans. Gate ng marami, mali ang nasabing technical decision at dapat idiniklarang panalo itong si Charlie Suarez by technical knockout in 8 rounds. Tama. Alam nyo mga kaibigan, madaling maging emotional sa resulta ng labang ito, lalo na kababayan natin, itong si Suarez, ang involved. At tingin ng marami na dehado itong si Suarez sa naging desisyon sa labang ito. But we will try mga kaibigan to explain sa lengguwaheng inyong maintindihan ang ilang alituntunin sa boxing. Una, ano ba itong technical decision in 8 rounds? Bakit ang laban ay nadidesisyonan nang hindi naman umabot ng 12 rounds? 8 rounds lamang may desisyon na. So pag-uusapan natin ano itong technical decision na ito at bakit sa tingin ng marami mali ang pagkaka-apply ng desisyon na ito at dapat TKO win para kay Charlie Suarez. Lahat ng ito dito lamang sa Boxer Shorts. Tama mga idol, TKO dapat yon. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating express post-fight analysis sa naging resulta ng laban sa pagitan ni Charlie Suarez, ang Filipino challenger, at ang WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Officially, nanalo po by technical decision in 8 rounds itong si Emmanuel Navarrete para mapanatili ang WBO Junior Lightweight Championship. Pag sinabi po natin technical decision mga kaibigan, ibig sabihin, hindi talaga tinalo nitong si Navarrete conclusively si Charlie Suarez. Nanalo lamang siya by technicality. Ano po ba ang ibig sabihin ng technical decision mga kaibigan para higit inyong maunawaan ang sitwasyon ngayon? Kasi hindi naman umabot ng 12 rounds. Nasanay na tayo na pag umabot ang laban ng 12 rounds, doon magkakaroon ng desisyon. Bakit ito 8 rounds lang? May desisyon na. Technical decision. Ano ba ibig sabihin nito? Usually mga kaibigan, ang technical decision ay nangyayari kapag sa gitna ng laban ay nagkaroon ng accidental foul sa isang boksingero at ang nasabing boksingero na biktima ng accidental foul ay wala na sa kondisyon para ipagpatuloy ang laban. Ang the most common accidental foul mga kaibigan ay ang tinatawag nating headbutt. Naulo yung isang boksingero, naputukan, at dahil dito, hindi na siya pwedeng lumaban pa. Hindi niya pwedeng idiretso pa ang laban. Usually, kapag ang laban ay nakalampas na ng 4 na rounds, at nangyari ang nasabing accidental foul, didesisyonan ng laban by consulting the scorecards ng mga hurado. So usually, kapag nakalampas na ng 4 rounds and above, ayan, nangyari yung accidental foul, na headbutt, nagdugo yung kalaban, hindi na pwedeng lumaban, titingnan kung sino ang lamang sa scorecards at kung sino ang lamang, siya'y idideklarang panalo by technical decision. Kasi hindi na pwedeng tumuli pa ang nasabing biktima ng accidental foul. Remember mga kaibigan, it has to be an accidental foul.
Paano kung hindi po accidental at sinadya ang foul? Yan po ay disqualification. Disqualified. Yung gumawa ng intentional foul will be disqualified. Okay? Tama. Talagang inulo mo talagang sinadya mo yung pag-ulo sa iyong katunggali para maputukan siya at yan ay intentional. Pwede kang ma-disqualify dyan. Pero pag hindi sinasadya at sabi ko nga, nakalampas na ng 4 na rounds at yung nasabing biktima ng headbutt na hindi sinasadyang headbutt, hindi na pwedeng magpatuloy sa kanyang laban, titingnan na lamang ng mga hurado yung kanilang scores at kung sino lamang siyang idideklarang panalo. Panalo. Okay, yan po ang naging sitwasyon dito kay Navarrete versus Suarez. Ang ganda ng laban mga kaibigan, bakbakang uma at tikabo. Walang sukat kabigin ang palitan ng suntok sa pagitan ng dalawang boksingero. In fact, Fight of the Year candidate sana ang nasabing laban kung hindi nagkaroon ng kontrobersiya sa ending. Nung round Tama. number 6 mga kaibigan, in particular, dito nangyari yung sinasabi nating accidental foul. Nagkaroon daw umano ng headbutt Di umano kay ha. Charlie Suarez, naulo itong si Navarrete at naputukan sa kanyang kaliwang parte ng mata itong si Navarrete. Round number 6 ito mga kaibigan. Ang sabi ng referee, it was an accidental headbutt. Hindi sinasadya, accidental headbutt. So round number 7, talagang dumugo itong cut na ito kay Navarrete at pagdating ng round number 8, kasi simula pa lamang, sinabi na ng doktor na hindi na pwedeng ituloy ni Navarrete ang nasabing laban sapagkat wala na siya sa kondisyon because of that accidental headbutt. Ngayon mga kaibigan, napunta sa scorecards. Lamang si Navarrete ng ilang puntos, kaya nanalo siya by technical decision in 8 rounds. Yan po mga kaibigan. Kapag hindi accidental foul mga kaibigan, walang technical decision na pag-uusapan. Kailangan may accidental foul para magamit mo ang sinasabi nating technical decision na remedy. Pag hindi accidental foul, hindi headbutt, at lihito mong suntok ang naging cause nung cut, walang technical decision na ia-apply. Kapag ikay sinuntok ko ng lihito mo at nasugatan ka at hindi ka na pwedeng lumaban at nakailang rounds na tayo, ang mangyayari po dyan mga kaibigan ay talo ka by TKO. Tama. Ganun lang kasimple. Sinuntok kita, naputukan yung mata mo, hindi ka na pwedeng tumuloy, hindi naman foul yun, lihito mong suntok, ay talo ka by TKO. Ang problema mga kaibigan, yung referee sinabi, hindi daw lihito mong suntok. Ang sabi ng referee, Bulag ata yung referee. headbutt ang ginawa daw ni Charlie Suarez. Ngayon Tama. mga kaibigan, lumalabas itong desisyon ng referee na sinasabi niyang headbutt, crucial ito. Sapagkat kung sinabi niyang hindi ito headbutt at ito'y legitimate na suntok, syempre, walang technical decision. Mananalo itong si Suarez by TKO. Ang sabi ng referee, walang sapat na ebidensya. Hindi ko makita Ang nakita ko ay headbutt. Ngayon, yung desisyon ng referee ay pwede pa rin baguhin ng opisyales ng California State Athletic Commission. Ito po yung parang GAB sa atin, Games and Amusement Board. Ang nangyari po dito kasi sa California ginanapan laban under the jurisdiction of the California State Athletic Commission. Meron po silang representative doon na nanonood din sa laban, si Jack Reese. So pwede niyang i-overturn yung desisyon ng referee. Pero ang sabi rin ng California State Athletic Commission, hindi rin namin makita. So kapag hindi makapag-desisyon ng komisyon, they will allow yung tawag ng referee to stay. Yun ang mag-govern yung tawag ng referee, which is accidental headbutt daw ang nangyari. Kaya daw naputukan itong si Navarrete. Ngayon mga kaibigan, dumating naman yung replay ng ESPN. Ipinakita yung sandamukal na anggulo at kitang-kitang may tumamang kaliwa doon sa muka ni Navarrete at yun ang nag-produce ng cut. Later on, a split second later, meron talagang headbutt. Meron talagang headbutt. Pero yung headbutt na yun, bago nangyari yun, may putok na itong si Navarrete gamit ang suntok na lehitimo ni Suarez. Maaring na-aggravate yung cut dahil nagkaroon ng headbutt later. Pero there was a punch before na hindi nakita ng referee at dinedma ng California Athletic Commission. So crucial po yun mga kaibigan, sapagkat kapag lehitimo ang suntok at na-injured yung boxer, that is a victory by TKO doon sa sumuntok.
ng lehitimo. Pag yan naman accidental headbutt o foul at naputukan yung kalaban, cannot continue, doon pa lang papasok sa scorecards. Doon pa lang magiging applicable yung technical decision. Doon lamang po applicable ang technical decision. Lalo na kung nakalampas na kayo ng 4 rounds. Dito lumalabas, sa anggulong ito, lehitimong suntok ang binitawan ni Charlie Suarez. Bagay na nakita ng mga boxing fans at ng mga eksperto. Hindi inoverturn ng California Commission. Sa halip, kinatigan yung referee. So ayan, nakalusot itong si Navarrete by the 8th round. Hindi na siya payang lumaban ayon sa ringside position, hindi na pwedeng lumaban. Siya po idideklarang panalo by technical decision. Grabe mga kaibigan. Grabe yung naging decision making dito ng referee at ng California Boxing Commission. Ito naging critical mga kaibigan. And of course, nandyan din yung questionable from the ringside doctor. Sabi niya hindi na pwede. Pero siyempre, doktoral, kailangan irespeto natin. Pero yung cut mukhang pwede pa yung Navarrete. At si Navarrete mismo, in fairness, sinabi niya, kaya ko pa naman tumuloy. Kung sinabi ng doktor na pwede pa akong tumuloy despite the cut. So, swerte. Swerte yung Emmanuel Navarrete. Because tingin na marami, lehitimo yung suntok, dapat TKO win para kay Charlie Suarez. Yan po ang pinakasimpleng eksplanasyon sa nangyari sa laban ni Suarez at ni Navarrete. Now, when we return, tingnan natin ano ngayon ang gagawin sapagkat nagkakaroon ng hiling ang mga experts at mga boxing fans na magdesisyon ng WBO, i-rectify o i-correct ang nasabing maling application ng rules sa labang ito. Yan po, pag-usapan natin sa next chapter ng Boxing Shorts. At ito nga mga kaibigan, inuulan ng batikos ang naging technical decision victory na ibinigay kay Emmanuel Navarrete para mapanatili niya ang WBO Junior Lightweight Championship. Ang tingin na marami, mali ang naging tawag ng referee na accidental headbutt ang naging cause ng sugat kay Navarrete. Ang tingin ng marami at base na rin sa replays ng ESPN, lehitimong suntok ang binitawan ni Charlie Suarez para magkaroon ng putok sa mata itong si Navarrete. At kapag ito'y lehitimong suntok at hindi na pwedeng lumaban ang isang boksingero na naging recipient ng lehitimong suntok, dapat talo si Navarrete via TKO. Pero hindi, he is still a world champion as of today mga kaibigan. Meron ng umuugong na balita na maaaring i-overturn ng California State Athletic Commission ang nasabing resulta at gagawin na lamang no contest ang laban. Sa isang no contest mga kaibigan, literally no contest, walang laban, parang hindi kayo naglaban. Atin mga idol na sikat itong si Navarrete at talagang manok sa ring. Gaya ang sinabi natin mga idol. Si Navarrete, hindi matatalo yan kung score-score lang. Kaya yung chance na yon na naputukan itong si Navarrete sa kamao ni Suarez, yun na yung susi na matalo itong si Navarrete. Kaso lang, nag-oversmart talaga itong kampo ni Navarrete. Dahil kung hindi napatigil nila yon, talo si Navarrete. Dahil pupunteryahin na ni Suarez yung putok ni Navarrete. At yun na mag-cause na matalo si Navarrete. Kitang-kita na natin na nakita natin dito na talagang pinupunteryan na ni Suarez at talagang ayun, kitang-kita natin na delikado na si Navarrete. At kitang-kita ng mga buong sampayanan natin ng mga boxing fans na technical o TKO talaga itong si Navarrete. Pero yun nga lang, 100% mga idol, grabe, tama talagang sinabi ni Atty. Tolentino dito. Kita naman natin dito na TKO dapat ang mangyayari yun kay Navarrete, hindi po technical decision. Pero alam naman natin mga idol, hindi pwedeng mangyari yun na i-TKO. Bakit kamo mga idol? Manok sa ring po si Navarrete. No? Kumbaga, konti lang yung chances na manalo si Suarez sa laban nila. Pero nagbigay ito ng malaking chances ni Suarez mga idol na matalo itong si Navarrete dahil naputukan nga itong si Navarrete sa kamao ni Suarez, kaya nga yun ang chances na matalo si Navarrete. Pero
talagang matalino itong kampo ni Navarrete. Nagbigla silang nagdeklara na hindi na ipagpatuloy dahil nga nahidbat kako. So yun mga idol, grabe, masakit ito dahil parang ang nanakawan ng panalo ang ating pambato na si Charlie Suarez mga idol. Siya na sana ang world champion sa WBO Super Featherweight Division mga idol. Kitang-kita natin na talagang kamao ang tumama dito. Pero hindi pa tapos ang laban mga idol. Gaya ng sinabi natin, itong si Chavez Singson ay mag-apila na klaro naman daw talaga at talaga ang WBO ay magsagawa rin ng review na kitang-kita na panalo itong si Charlie Suarez mga idol. So maraming nangyayaring ganun mga idol kagaya ni Casimero at ni Akaho mga idol doon nga sa Korea na draw ang nangyaring laban, no contest, pero nung nakita sa video ay binago po ito. So there's a chance na mabago po ito mga idol. So it depends po yan. Gaya ng sinabi natin mga idol, ngayon po ay nakita natin na maganda po ang performance ni Charlie Suarez at may video na talagang kamao ang tumama dito kay Navarrete, kay pumutok itong dito ni Navarrete. So kayo mga idol, ano masasabi nyo sa paliwanag ni Atty. Tolentino? Agree ba kayo na panalo talaga, no? At TKO itong si Navarrete? Please comment down below mga idol at sana wag niyong kalimutan mag-like at subscribe kay Atty. Tolentino. Box your short. Maraming salamat mga idol. Ingat po kayo lagi.